Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Philippine Coast Guard magkakaroon ng 5 bagong barko. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang Philippine Coast Guard ay nagpaplano na kumuha mula sa Japan ng 5 karagdagang unit ng Teresa Magbanua-class patrol vessels, na siyang pinakamalaking klase ng barko sa fleet nito hanggang sa kasalukuyan. Usapan namin yung mga karagdagang kagamitan na ating ipoprocure sa Japan, karagdagang training na ating gagawin sa mga institutions nila sa Japan. Pag-usapan namin paano kami mag-cooperate, paano kami mag-aral ng sabay, upang mas lalo nating matulungan ang bawat isa sa rehiyon na maging stable ang ating mga karagatan. Ang Japanese government sa pamamagitan ng JICA at ng Japan Coast Guard ang siyang nagbibigay sa Philippine Coast Guard ng oportunidad upang mapaaral sa higher level ng edukasyon ng aming mga opisyal, pati na sa technical level na pag-aaral. Sa katunayan, nung nahiwalay ang Philippine Coast Guard sa Department of Defense noong 1998, ang Japan, sa pamamagitan ng Japan Coast Guard at JICA, ang pinakaunang lumapit sa atin at nagbigay tulong upang mapaunlad natin ang human resource ng Philippine Coast Guard. Kami rin ay nagpapasalamat. Ang Japan ang nagbigay sa atin ng mga barkong ginagamit natin sa ngayon at ang patuloy na pag-train ng ating mga tauhan. Ating karagatan ay konektado. May mga barko silang dumadaan sa atin na kailangan nating mag-conduct ng search and rescue. Kailangan nating mag-conduct ng mga law enforcement activities, ng marine pollution response capabilities. Sa katunayan, noong nagkaroon tayo ng oil spill sa Mindoro, ang Japan Coast Guard, ang JICA, ang Japanese government ang pinakaunang nagresponde, nagbigay ng tulong sa atin. Bibili kami ng karagdagang mga barko, sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavon sa isang panayam pagkatapos ng pag-inspeksyon sa BRP Teresa Magbanua kasama si Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii. It reinforces the enduring ties that bind our organizations and our nations. 石井長官、本日あなたがフィリピンに来られたことはですね、我々の国間の間でのより強いつながり、そこに直接関わっています。それをさらに強めます。Rest assured that the Philippine Coast Guard, your brother in the service, will always be with you in promotion of our common interest. With regards to this, I was actually the deputy chief of JCG when this ship actually was delivered. 残念ながらコロナのパンデミックの関係で、実際に Strengthen and enhance your capabilities. PCG には当庁からフィリピン大使館に出向しております米沢書記官やJICA 長期専門家として PCG に派遣しております小野寺専門家。Sa ngayon ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbili ng humigit kumulang 5 barko o higit pa doon. Sabi din ni Gavon, nilinaw ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na ang tinutukoy ni Gavon ay ang pagbili ng 77-meter multi-role response vessels o MRRV. Sa ngayon, ang PCG ay may 2 77-meter multi-role response vessels na gawa rin ng Japan. Ito ay ang BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino. Sinabi ng PCG na ang ganitong uri ng barko ay may kakayahang magsagawa ng sustained maritime patrols sa maritime jurisdictions ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea at Philippine Rise. Sa inilabas naman na press release ng Department of Transportation na siyang may hawak sa PCG, ay sinabing popondohan ng Japan ang nasabing bagong 5 barko ng PCG. Ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime security ay nakakakuha ng karagdagang tulong dahil 5 pang barko ang tutustusan ng gobyerno ng Japan para sa paggamit ng Philippine Coast Guard, sa kanyang talumpati sa Joint Special Session ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan noong Sabado. Sinabi ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na 12 barko na ang naibigay na sa Pilipinas, bukod sa 12 barkong na i-deliver na. 5 karagdagang unit ng 77-meter MRRVs ang nilalayong gastusan ng Japan. Ikinatuwa ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pahayag ni Punong Ministro Kishida, na nagsasabing ang Department of Transportation ay nagpapatuloy sa mga hakbang nito para gawing moderno ang PCG.
Ang gobyerno ng India ay nag-aalok sa Pilipinas ng hindi bababa sa 7 helicopter na gagamitin para sa rescue at humanitarian efforts ng Philippine Coast Guard sa panahon ng mga sakuna sa bansa. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang alok ng India na magbigay ng mga helicopter sa PCG ay magiging malaking tulong sa pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na palakihin ang mga kakayahan ng bansa sa aspeto ng rescue at humanitarian efforts. Dagdag pa ng Pangulo, malaking kontribusyon din ito para sa maritime operations ng PCG. Sinusubukan naming palakihin ang aming kapasidad, ang aming mga kakayahan sa mga tuntunin ng aming Coast Guard. Sa mga tuntunin syempre, ang search and rescue ay palaging ang pangunahing consideration, sabi ni Pangulong Marcos. Sa inyong narinig na balita, may patuloy na problema talaga na kailangan nating harapin at kailangan nating dagdagan ang ating mga kakayahan. Dagdag ng Pangulo. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa courtesy call ni Indian Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran, noong nakaraang linggo kung saan tinalakay niya ang patuloy na pagsisikap na palakasin ang bilateral na relasyon ng Pilipinas at India. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Kumaran na mayroon ng patuloy na pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng India, PCG at Department of Transportation, para sa supply ng 7 helicopter para sa maritime search and rescue operations at humanitarian services ng ahensya. Napakaganda ng usapan, interesado ang Coast Guard at pinalipad na nila ang helicopter. Hihilingin ko ang iyong consideration dahil iyon ay magiging isang positive program, sabi ni Kumaran kay Pangulong Marcos. Sinabi ni Kumaran na ang mga helicopter na offer sa PCG ay itinayo para sa Navy at Coast Guard ng India, na magagamit para sa mas aktibong mga operasyon sa seguridad na maaring magdala ng mas maraming tao at magkarga. Kaya, ang 7 helicopter ay talagang isang pinakamainam na solusyon, dahil sa pagbabago ng mga kinakailangan para sa Philippine Coast Guard upang gumanap ng isang mas aktibong papel at seguridad nito. Dagdag ni Kumaran, sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin niya ang alok ng India sa PCG kasama si DOTR Secretary Jaime Bautista. Nasa 1,800 Marine Service members mula sa Pilipinas at United States ang magsasama-sama para sa taunang Coastal Defense Drills na gaganapin sa ilang bahagi ng bansa. Ang ika-7 pag-ulit ng bilateral marine exercises na tinatawag na Kamandag, ay gaganapin sa November 9 hanggang November 20, kasama ng humigit kumulang 750 miyembro ng Armed Forces of the Philippines at 850 miyembro ng Marine Rotational Force Southeast Asia. Ang mga pagsasanay ay isasagawa sa iba't ibang lugar ng buong Luzon, Batanes, Zamboanga, Tawi-Tawi, at Palawan. Gayon din, ang mga miyembro mula sa Japan at South Korea na sasali sa ehersisyo, habang ang mga puwersa mula sa United Kingdom ay lalahok bilang mga observer. Ang mga kalahok na puwersa ay magsasagawa ng littoral search and rescue, coastal defense training, at amphibious operations. Bukod sa iba pa, sa kanyang bahagi, sinabi ni US Marine Corps Colonel Thomas Sieverts, na siyang commanding officer ng Marine Rotational Force Southeast Asia, na ang taunang mga pagsasanay ay isang patunay sa dedikasyon ng Amerika sa isang free at bukas na Indo-Pacific. Ang mga pagsasanay na ito ay naaayon sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.